Panginoon. Bago ko po malimutan, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ako po ay nag-a-announce, ito po ay sa darating na Sabado, October 21, ang ating po kauna-unahang 180 Jam Concert dito po sa church. Amen. Ipag-imbita po natin, mga kapatid sa ating Panginoon, at ako po ay nakikiusap na wala po munang mga bata. Amen. Ulitin ko po, ako po ay nakikiusap na sa October 21 ay wala po munang mga bata. Ang edad po ay maganda, 13 years old pataas. Amen? 13 years old patanda. Parang gano'n. Kaya lahat po pwede, magulangin, kabataan, ipag-invite po natin. Amen? Salamat sa ating Panginoon. Sabi ng ilang mga kabataan ay sila po ay nakapag-imbita na at makakasama daw po nila sa darating na Sabado. Ipanalangin po natin ang Diyos ang kumilos sa makapangyarihang paraan, lalo na sa buhay ng mga kabataan. Amen. Sila ay makakilala sa ating Panginoong Hesus. Sila ay mag-lock-in dito sa church. Huwag masayang ang kanilang buhay. Amen. Sa sanlibutan, sa mga makamundong gawain, kundi ang mga kabataan, amen, ay maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya pag-pray natin, ako po excited sa gagawin ng Panginoon sa darating po na Sabado, October 21. At ganoon na rin po, idagdag ko na rin po ngayon, magkakaroon po tayo ng tinatawag na Revival Crusade dito po sa Pateros Church. Challenging man, pero tinitignan ko po ito na isang malaking pagpapala, malaking pribilehiyo. Amen. Ano pong ibig sabihin ng Revival Crusade? Sa ating pong fellowship, ang mga Revival Crusade ay sunod-sunod na mga araw o mga gabi na gawain ng ating Panginoon. Amen. Magkakaroon po tayo ng bisita. Next month, November, siya po ay isang foreigner. Amen. Amen. Dito po mismo sa Pateros Church. Galing po siya sa ibang bansa, evangelist, amen, dito siya mismo sa Pateros pupunta. Amen. Apo, i-record nyo po sa mga notes nyo, November 16, 17, at 18. Amen? Ito po ay Huwebes, Biyernes, at Sabado, lahat ay gabi. Amen po ba? Amen. Suportahan po ba natin ang gawain ng ating Panginoon? Amen. Praise God. Ang pangalan po niya ay si Evangelist Steve Zapata. And nung nakaraang 2 weeks ago siya ata ay nasa Vietnam naman. Yeah. Ganun po kasi ang trabaho nila, mga evangelist. Nag-iikot-ikot sa ibang bansa. Pero sa fellowship natin, Father's House, amen, binibisita yung mga churches, nangaral salita ng Diyos, at yun nga, pinagpapala ng Panginoon, ang ganda ng kanyang mga report, pero siyang ipinanalangin sa Vietnam, grabing sakit, karamdaman, instantly pinagaling ng ating Panginoon. So, excited ako, magdala po kayo ng inyong mga kapitbahay, kamag-anak, mga may sakit karamdaman, walang problema, amen, payagan nating maghimala ang Panginoon sa 3 gabi na yon ng Revival Crusade. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hindi ko pa po nilagay dyan. Puro sa mga susunod, i-flash po natin dyan, simulan na po nating ipag-imbita. Amen. At wala na pa akong nalimutan, ngayong umaga tayo po'y darako na po sa gawain ng pagbibigay. Praise God. Mark chapter 14, verses 3 to 9. Sabi po dito, nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pila at maibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niya ito sa akin, sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap, at anumang oras ninyong naisin, ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon, ginawa niya ang
kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipahahayag din bilang pag-alaala sa Kanya. Dito pa rin po natin kukunin ang ating hamon sa pagbibigay ngayong umaga. Meron na pong naunang apat na mga katotohanan, aral na mapupulot natin sa mga talatang ito. Una, amen, the Lord and the things of the Lord are less important to man. Ito po ay nakakalungkot, subalit ito po ay totoong nangyayari. Minsan ay pinapawalang halaga po natin ang Diyos at ang mga bagay ng Diyos. Amen. Ikalawa, ano po makikita pa natin doon? Whatever we do and whatever we give to the Lord is not wasted. Ano man ang ating ginawa o ginagawa, ano man ang ating ibinibigay sa Panginoon, yan po ay hindi sayang. Yan po ay hindi nasasayang. Diba? Nagalit yung mga alagada, bakit mo binasag? Amen. Yung sisidlang alabastro, nanghihinayang sila. Amen. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi naman niya pinigilan yung babae. Diba? Sabi niya, oo, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Bakit mo binasag? Wag mo ibuhos sa akin. Hindi, tama po ba? Amen. Kaya, mga kapatid sa ating Panginoon, tama yung ginawa ng ating babae, ano man ang ating ginawa, ano man ang ating ibinibigay sa ating Panginoon, yan po ay hindi sayang. Amen? Thank you, Lord. Lahat po, tumingin lang po kayo sa inyong paligid. Amen? Yan po ay bunga ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Pangatlo, whatever we do and whatever we give to the Lord measures our love for Him. Amen. Ano man ang ating ginawa o ginagawa, ano man ang ating ibinibigay sa ating Panginoon, yan po ay sukatan ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. Binasag ng babae yung sisidlang alabastro na pang isang gamitan lang, na walang panghinayang. Bakit? Dahil yun, amen, ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Hindi niya alintana yung mga taong nagalit sa kanyang paligid nung binasag niya yung silang alabastro. Bakit? Maibuhos lang niya yung pabango dahil sa pag-ibig niya sa ating Panginoon. Amen? At pangapat, nung nakaraang linggo, let us do what we can. Amen? Atin ang gawin ang ating makakaya. Narinig natin kanina, sabi ng Panginoon, ginawa niya ang kanyang makakaya. Amen? Pero yung gagawin natin ay dapat mas maganda o mas mabuti ay ngayon. Amen? Kaya nung last Sunday, sinabi natin ay let's do and let's give what we can today. Amen? Hindi yung kapag wala na tayong lakas, kapag may sakit na tayo, diba? Tsaka ako dadalo kapag may naka-wheelchair na. Hindi! Amen! Habang kaya pa natin, amen, ating paglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Sabi pa natin, nung nakarang Huwebes, let's do and let's give what we can in the best way possible. Gawin natin yung ating mga kaya, pero, amen, atin namang gawin yung pinakamabuti para sa ating Panginoon. At ngayong umaga, ikalima, praise God, whatever we do and whatever we give to the Lord will be remembered. Ano man ang ating ginawa sa Panginoon, ibinigay sa Panginoon, yan po ay aalalahanin o maaalala. It will be remembered. Praise God. Hindi man po lahat ng tao, hindi man po lahat ng kapatiran, pero naniniwala po ako na meron pa rin mga tao na makakaalam at makakaalala ng ginawa mo at binigay mo para sa Panginoon. Amen? Sigas! Commercial po muna ko. Praise God. Ulitin ko po, amen, ano man ang ating ginawa, ano man ang ating ibinigay sa Panginoon, yan po ay aalalahanin. Hindi man po lahat ng tao, hindi man po lahat ng kapatiran, pero naniniwala po ako na meron pa rin mga tao na makakaalam at makakaalala ng ginawa mo, ng binigay mo para sa ating Panginoon. Ako po, mga kapatid sa ating Panginoon, kaya ko pong magbanggit ng mga pangalan ng mga mananampalataya mula doon sa pinanggalingan ko sa Mandaluyong, maging dito sa Pateros at sabihin kung anong ginawa nila para sa Panginoon. Pero syempre, hindi ko po gagawin. Amen. Pero naniniwala po ako at ipinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon na patuloy na hinihipo ng Panginoon ang puso nyo, amen, para pagpalain ang gawain ng ating Panginoon. Ang problema po kasi ngayon, mga kapatid,
ang tao ay masyadong self-obsessed. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Ang gusto ay palaging napapansin tayo. Nare-recognize yung ginawa natin. Amen? Kaya ngayon, di ba, nalalapit na yung eleksyon. Marami na ang, alam niyo na po yun. Amen? Di ba, halimbawa ko na lang, kapag may natapos na proyekto sa isang lungsod, di ba, nandun sa tarpaulin, yung picture ng government official. Tama po ba? Na para bang sinasabi niya, ako ang nagpagawa ng tulay na yan. Amen? Di ba po mga kapatid sa ating Panginoon, dapat naman talaga nilang gawin yun kasi trabaho nila yun? Tama po ba? Amen? At isa pa, yung ipinagpagawa doon, pera ng taong bayan yun. Pero ang nakakalungkot, yung picture niya lang yun nandun sa tarpaulin. Tama po ba o mali ako? Patawarin niyo po ako. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, hindi tayo laban sa kanila. Kaya nga, di ba, ipinapanalangin natin sila. Amen. Amen? Kailangan po nating ipanalangin ang mga namumuno sa ating pamahalaan. Paminsan, ito po ay pumapasok din sa mga churches. Amen? May nagkwento sa akin noon sa ibang mga church daw. Amen? Siguro mga mega church or ibang denomination. Yung ibinigay mo ay nakapost malapit doon sa pintuan para makita ng mga papasok. Oh. Brother CJ. Nagbawa, nandun may TV. Brother CJ, 1,000. Sister Macaria, 2,000. Ayaw patalo ng pastor. Pastor Tim, 3,000. Akala nyo kayo lang. Pero ang tanong, para saan po yun? Amen? Ang mangyayari po doon, diba, ang tendency po doon, pwedeng yumabang yung mga pangalan ng nakalagay doon. Tama po ba? O, nakita nyo mga kapatid sa ating Panginoon, nagbigay ako, diba, ng 1,000. Ikaw, magkano binigay mo? Praise God. Kaya minsan, yung mga hindi nakakapagbigay, di ba, yung gano'n, minsan nahiya umatin, bumilit ang tingin sa kanilang sarili. Kaya hindi po natin ginagawa yung gano'n sa fellowship po natin. Amen? Wala po tayong gano'n, ang tao ang itinataas. Amen? Wala po. Amen? Ang Diyos po ang dapat mataas, mga kapatid sa ating Panginoon. Gayon pa man, hindi man po makita o malaman ng mga tao, lagi po nating tatandaan na yung ginawa mo, na yung binigay mo, ay hindi po makakalimutan ng ating Panginoon. Amen. Hindi man nila alam magkano yung binigay mo, nakita at alam nyo ng ating Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam, nasasabihin ng Panginoon sa langit, well done, faithful servant. Ibig sabihin ng faithful, naglingkod ka ng tapat, nagbigay ka ng tapat, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Wow! Di ba po? Ang sarap sa pakiramdam na parang ang Diyos pa ang nagpapasalamat sa atin. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, makakalimot ang tao, pero hindi po ang Diyos. Amen? Kaya yung ginawa po ng babae, sabi ng Panginoon, Mark chapter 14 verse 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipahayag din bilang pag-alaala sa Kanya. Bilang pag-alaala sa Kanya. Aalalahanin daw ang ginawa ng babae hanggat binabasa, hanggat pinapangaral ang Bible. Katunayan, mga kapatid sa ating Panginoon, 5 linggo na nating pinag-uusapan ang ginawa ng babae. Amen po ba? Hanggang ngayon, inaalala yung ginawa ng babae, pero hindi siya pinangalanan. Ang sabi lang, babae. Ang mas mahalaga ay yung ginawa niya, hindi yung pangalan niya. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, hayaan mong sa iba manggaling ang papuri sa ginawa mo, hindi manggaling mismo sa atin. Alam niyo po, kapag ganun po ang puso natin, ang Panginoon pa ang magtataas sa iyo. Amen? Kaya huwag ka pong magsawa sa ginagawa mo. Amen? Pwedeng isang araw, may lumapit sa iyo dahil sa katapatan mo sa pagbibigay at magpasalamat. Amen? Dahil sa pagbibigay mo, naligtas ako, sister. Kasi sa pagbibigay mo, nagpapatuloy ang church dyan, nakita ko yung signage, umaten ako at nagpatuloy ako. Di ba?
Malaking bagay yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa natin at binibigay natin sa Panginoon, yan po ay hindi walang saysay. Amen? Kaya ngayong umaga, amen, yung ating mga ginawa sa ating Panginoon, it will be remembered by our Lord Jesus. Tayo po'y magbibigay ngayong umaga, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat o Diyos na patuloy mo kami tinuturuan, Panginoon Diyos, sa kahalagahan ng pagbibigay. Panginoon, salamat, Panginoon Diyos, ng lahat ng aming ginawa, lahat ng aming binigay, Panginoon, ay hindi nakakatakas sa iyong paningin. Salamat, Panginoon Diyos, makakalimot ang tao, pero hindi ikaw, Panginoon. O Diyos, patuloy mong pagpalain ang iyong gawain, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Hallelujah, nakasama ko ngayong umaga, Panginoon, sa mga tapat at masaya, Panginoon, na iniibig ang iyong gawain, naglilingkod sa iyo, Panginoon, pinapahalagahan ka at ang iyong gawain. Ikaw, O Diyos, ang magbalik sa kanila ng masaganang pagpapala. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupunin. Halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupunin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy ko pong dalangin. Hallelujah. Na patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Ay pinarako na sa pangaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y may dalang mga Bible, Romans chapter 8. Mga taga-Roma, Kabanata 8. Thank you, Lord. Merong isang missionary, ang pangalan niya ay si Lou, hindi Pitas, kundi Lou Nichols. Tama ba? Lou Nichols. Missionary daw siya at author. Ang sabi niya, nagkwento siya, nung una kaming nagsimula bilang mga home missionary, ibig sabihin parang ganito, house church sila, pero mga missionary sila, na tumutulong sa mga lokal na simbahan sa kanilang mga programa para sa kabataan. Meron lang daw silang $100 na ipinangakong suporta sa kanila bawat buwan. So, sabi niya, ito ay hindi sapat na pera upang umupa ng isang tirahan. Kaya ang Panginoon ay nagbigay ng isang libreng upa na bahay sa bukid. Nalipat na lang sila sa ang tawag ay farmhouse. Doon sila sa bukid tumira. Sa pamamagitan ng isang mapagbigay na Kristiyanong byuda. So meron daw isang mananampalatayang byuda, amen, na pinahintulutan sila, sige, doon kayo tumira ng libre sa aming farmhouse. At itong byuda na ito, kaya siya naging byuda, namatay kasi yung kanyang asawa at gusto niyang subukan naming ibenta ang kanyang lugar. Yung farmhouse na titira nila, pinapabenta ng mananampalatayang byuda. Na ginawa naman daw nila, kahit alam namin na kapag ibinenta namin ito, ay wala na kaming ibang mapupuntahan. Sabi pa niya, sa pagtatapos ng taon, nakahanap kami ng bibili o ng buyer para sa kanyang yung sa farm, sa sakahan. Ngunit ang Panginoon, sa panahong iyon, ay nagbigay daan sa amin na makabili ng isang, ang tawag ay mobile home. Ibig sabihin ng mobile home, ito po yung mga bahay na pwedeng ilipat. Hindi siya yung parang ganito na naka-built-in. Kumbaga, pag nagkaroon ng problema dito, yung bahay pwede mong alisin, bitbitin, at ilipat sa iba. Kadalasan, ito yung parang mga sasakyan na ginagawa nilang bahay, parang gano'n. Mobile home, amen, na tinirhan daw nila sa susunod na 12 taon, 12 years. Pati sabi niya, pati ang aming kinakain, sinupply pa ng Diyos sa pamamagitan ng isang Kristiyanong magsasaka na isang leader ng kabataan sa isa sa mga churches o simbahan na aming tinutulungan. Hindi lang yun, sabi niya, pati pa daw yung gas sa kanilang sasakyan, pinupunan ng mga church doon sa ibang bansa, Indiana at Michigan.
At sabi niya, panguli, ito ang paraan na ibinigay ng Panginoon para sa amin hanggang sa magkaroon kami ng sapat na suportang pinansyal upang mabuhay. Sabi niya, napakalaking pagpapala. Amen? Ito po ay totoong kwento, may pangalan, at pinapakita po ng kwentong ito na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga taong siya ang inuuna at siya ang pinaglilingkuran. Pinuhin mo, $100 lang, pinangako suporta sa kanila. Sa panahon natin, yun ata ay 5-5 monthly. Amen. Saka makakita ng uupakas dito, 5-5. Baka kubeta lang yung 5-5. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon. Sabi, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. At nais ko pong ipamalita ngayong umaga na ang Diyos na pinupuri at sinasamba natin dito sa Father's house ay buhay na Diyos. Amen? Siya po ang Diyos ng pagpapala at siya po ang Diyos na nagpapala. Noong nakarang Huwebes lang sa aming pong Bible study, may 3 ina ng tahanan na nagpatotoo kung paano ang Diyos ay napakabuti. Amen? May 3 ina ng tahanan sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Amen? May pangangailangan sila. Amen? Pero yun nga, tumutugon ng Panginoon. May ginagamit na mga instrumento ang Panginoon. Praise God. At sila ay nabe-bless, nakakatanggap. Amen? Ganda ng testimony. Mr. Yoli, yung kanyang anak na namatay, namatay yung kanyang manugang. Brother Carlo, magastos. Amen. Pero sabi ni Mr. Yoli nakarang Huwebes, unti-unti ay binabalik ng ating Panginoon. Amen. Mga nawala sa kanilang financial. Amen po ba? Amen. Sa ating main text na babasahin, sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus, amen, sino pong naniniwala na tayo po ay naging mga anak ng Diyos? At bilang mga anak, ang Diyos po ay isang ama na ibig niya na pagpalain ang kanyang mga anak. Basahin po natin Romans chapter 8 verses 16 to 17. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Praise God. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga. Praise God. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Maganda po ang salin sa English, Good News Translation. Ang sabi po dito, since we are His children, we will possess the blessings He keeps for His people, and we will also possess with Christ what God has kept for Him. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa pagkakataon ngayong umaga na muli, O Diyos, ay makapangaral ng iyong salita, ng iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos. Kami nagkaroon ng pribilehiyo, Panginoon, sang malaking pagpapala na kami ay iyong maging mga anak, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng blessings na aming natatanggap mula sa iyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tignan niyo po ang sabi, mga tagapagmana sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, di ba, ng mana ay blessing. Amen? Tayo ay tatanggap ng mga pagpapala sa Diyos. Can you say amen? Amen. Pero mo dito sa lupa, wala tayong mana. Meron lupa sa paso. Amen? Pero biruin nyo, salamat sa ating Panginoon. Amen? Sabi doon, we will possess, ating tatanggapin, amen, ang mga pagpapala na kanyang inilaan para sa kanyang bayan. Amen? Para sa mga mananampalataya. For His people. Katunayan, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi natin kailangan hintayin yung mga mana na yon. Bakit? Sapagkat ngayon pa lamang, nakakatanggap na po tayo ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Sino po sa inyo na dumating na sa punto na walang-wala ka, at dahil wala ka ng malapitan at wala ka ng ibang option, lumapit ka sa Panginoon na nananalangin ng buong taimtim, dininig ng Diyos ang iyong panalangin, agad-agad tumugod ng Panginoon sa kalagayan mo at pinagpala ka ng talagang pagpapala. Sino po sa inyo? Amen? Yun po ay patunay ng ating pong Diyos na pinaglilingkuran sa church na ito ay buhay at tapat. Amen? Amen? Yun po ang ating Panginoon Diyos. At ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, mangaral po ko, God of increase. Praise God. Diyos ng pagpapala,
Diyos ng pag-unlad. Ito po ay konektado sa aking in-announce kanina na magkakaroon tayo ng bisita na mangangaral dito sa Pateros galing sa ibang bansa. Yes, tuwan-tuwa tayo. Praise God! Magkakaroon kami ng foreigner na bisita. Wow, English yun! Hallelujah! Sakto, magaling pa naman ako sa English. Thank you, Lord. Hallelujah! Amen? At masaya po tayo, yes. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Pero sa mga hindi po nakakaalam, amen, ang bawat mga nag-host po na church na tumatanggap ng mga bisita, local man o foreigners, yun po ay may kaakibat ng mga pananalapi. Yes, magkakaroon tayo ng bisita. Pero hindi natin siya pauwiin na, salamat pastor, bye-bye. Ingat kayo pag-uwi, ha? Ano pong ibig sabihin nun? Amen? Bago natin siya pauwiin, amen, pagpapalain po natin siya ng Pateros Church. Amen po ba? At syempre, kailangan ulit ng pananalapi. Amen? Pagpapalain niya, pagpapalain ng Diyos ng 3 gabi, amen, ng Pateros Church sa pamamagitan, amen, ng ating magiging bisitang evangelist, ganun din bilang ganti, pagpalain natin yung lingkod ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong umaga, ina-encourage ko po bawat isa, amen, salamat sa ating Panginoon, sa mga mananampalataya na kasama ko ngayon, magkakaroon po tayo ng pledge ngayong umaga. Ano pong ibig sabihin ng pledge? Amen. Yung pledge po ay yung parang mangangako ka sa Panginoon. Amen? Nasusuportahan po natin yung gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pananalapi. Mamaya, wala lang akong papel dito, baka meron po kayong mga notebook, pwede nyo pong isulat doon, hindi nyo po ibibigay sa akin, ang usapan po yan ay sa pagitan ng Diyos at ikaw lang. Amen? Hindi po ito sa pilitan. Subalit, kung hinihipo ka po ng Panginoon, amen, maganda na gawin po natin. Diba? Kaya merong sinabi sa Bible, subukin ninyo ako sa usapin ng pagbibigay. Kung hindi ko bubuksan ang dungawan ng langit na ibuhos ang masaganang pagpapala. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, yung kaya lang po natin. Pastor, magpe-pledge ako ng 1 million. Diba? 500,000 nga, wala tayo eh. Diba? Yung kaya natin ibigay, Lord, magpe-pledge ako, amen, 1,000. Ngayon, yung 1,000 na yun, bago dumating yung November 16, pwede natin unti-unti, Lord, magbibigay ako. Nandyan po yung mga tight envelope natin, maganda, specific nyo po, pledge. Halimbawa, meron tayo ilang linggo, 4 na linggo. Sa 1,000, itong Sunday, Lord, 250. Parang ganun po yung pledge. Hanggang sa mabuo mo, yung ipinangako mo sa ating Panginoon. Naunawaan po ba kung yung pledge siya? Amen, mga kapatid. Naniniwala po ako, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen? Hiniram ko po yung testimony ng aking kapatid. Sinad ko siya kagabi. Sabi ko, good evening, pwede ko bang hingiin yung mismong sinend mo kay Pastor Boyet? Amen. Sabi niya dito, sinend niya, good afternoon po, Pastor. Si Pastor Boyet yun. Thank you po sa timely preaching. 2016 po, before ako mag-take ng board exam, nagkaroon po ako ng covenant sa Diyos. Parang pledge, covenant, oath, vow. Na if pumasa ako sa board exam na ito, susuporta po ako sa church. Kahit ipabasa ko po sa inyo. Susuporta po ako sa church. Tapos sabi niya, God is really faithful po. Lately, pinatunayan niya po ulit na He is the God of increase. Last week po, pinromote po ako as finance manager effective tomorrow. 27 years old po yung aking kapatid. Yung kanyang mga subordinate, mas matanda pa po sa kanya. Talaga pong promotion always comes from the Lord. God bless po. Amen. Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, susubukan ng mga mananampalataya, kabilang po ako, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is the God of increase. Nangako siya, amen, sa ating Panginoon, nag-covenant siya, Lord, magpe-pledge ako. Pagpalain mo ko, pagpapalain ko ang iyong gawain. Binigo ba siya ng Panginoon? Ang dami daw natalunan ng mga nauna sa Kanya. Ilang taon pa lang siya doon? Parang 3 years. 2020.
finance manager. Mga kapatid sa ating Panginoon, pangaral po ko, God of Increase. Una po natin pag-usapan, matter of faith. Matter of faith. Amen? Ang usapin po lagi sa ating buhay Kristiyano, mula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, ay palaging konektado ang pananampalataya. Amen? Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa atin. Di ba nga? Kaya ang tawag sa atin ay mananampalataya. Tama po ba? Believers, amen? Kaya malaking usapin po palagi ang pananampalataya habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. May sinabi po ang Bible, amen, na tayong mga mananampalataya ay nabubuhay sa pananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. We live by faith and not by sight. Amen? Talagang mga mananampalataya nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. At pagdating po sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay, pananampalataya pa rin po ang pangunahing bagay. Ngayong umaga, sino po ang nananampalataya na kaya kang pagpalain ng ating Panginoon? Sino naman po ang hindi nananampalataya? Amen. Nakakalungkot pa minsan, mas madali sa atin ang magduda kaysa maniwala. Can you say amen? Yun po ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon. Mas madali sa atin ang hindi manampalataya kaysa sa manampalataya. Amen? Yun po ang tao, mga kapatid. Kahit mga mananampalataya na ay nakakaranas ng ganito. Lalo na sa mga panahon ngayon na hindi maganda ang nangyayari. Kaya may tagpo sa Bible, di po ba, nasa gitna ng dagat ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad at doon maya-maya bigla na lang may dumating na malakas na bagyo, nakaramdam ng grabing takot ang mga alagad. Tapos nung tinignan sila ng ating Panginoon, tinanong niya yung kanyang mga alagad, nasaan ang inyong pananampalataya? Alam niyo po ba yung kwentong yun? Andun sila sa bagyo, sa gitna ng sa gitna ng dagat. Where is your faith? Nasaan ang inyong pananampalataya? Biruin nyo, kasama na ng mga alagad ang Panginoon, pero sumablay pa rin ang kanilang pananampalataya. Amen? Kaya hindi po tayo exempted, amen, kung aamin lang po tayo ngayon, maraming beses, baka tinatanong natin ang Panginoon kung naaalala niya pa ba tayo. Amen? Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa, ngayong umaga, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon at kalooban pa rin niya na pagpalain ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God desires to bless you. Ito po ang puso ng Diyos. Ito po ang kalooban ng Diyos. Makikita po natin ito mula pa sa simula sa paglikha ng Diyos sa Genesis. Basahin po natin Genesis chapter 1 verses 21 to 22. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng may pakpak na ibon ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Anong sunod na sinabi? At mga binasbasan ng Diyos. Sa English, amen, ang sabi po dyan, and God blessed them. Yung binasbasan ay pinagpala ng Diyos. Amen? Ganon din po, nang likhain ng Diyos ang tao, pinagpala din po sila ng ating Panginoon. Genesis 1, 27 to 28, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae at sila'y binasbasan ng Diyos. Amen? Yun na naman yung salita, binasbasan ng Diyos. And God bless them. Sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Kaya sa simula pa lang po ng sanlilikha, makikita po natin na pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Amen? At hindi lang po basta pinagpala, kundi makikita at mararamdaman po natin habang binabasa natin ang mga talatang ito na nasisiyahan ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. At nasisiyahan ng Panginoon na pagpalain ang kanyang nilikha. Amen? At sa lahat po ng nilikha ng Diyos, nais ko pong sabihin ngayong umaga na tayong mga tao ang pinaka-espesyal. Kung gusto po ng Panginoon na pagpalain ang mga hayop, masigit na gusto ng Panginoon na pagpalain ka ngayong umaga. Di ba, una doon, yung mga hayop, pinagpala ng Diyos. Sunod, itong binasa natin, pinagpala ng Diyos ang mga tao. Sino mas mahalaga? Hayop, tao?
Piruin mo, gusto niya pagpalain yung mga hayop. Ikaw na tao, hindi lang basta tao, ikaw ngayon na anak ng Diyos, amen, hindi ka ba niya pagpapalain? Amen? Kaya tamang narinig mo, kapatid, sa ating Panginoon, kalooban ng Panginoon na pagpalain ka. Mula noon hanggang ngayon, gusto ng Panginoon na pagpalain ka. Hindi lang basta gusto ng Panginoon, kaya ng Panginoon na pagpalain ka. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen? Ano sabi? Magagawa ng Diyos na ano? Pasaganain sino? Kayo. Saan daw? Sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. Amen? Magagawa ng Diyos ang sabi, kaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pastor, kahit may inflation ngayon, kahit nagtataas po yung mga bilihin, kahit nagtataas po yung presyo ng pamasahe, kahit nagtataas po yung mga bills, amen? Kahit ko na lang po atang hindi nagtataas, amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, kahit may inflation, amen, kahit nagtataas ang mga bilihin, hindi pa rin po mahirap sa Diyos na ikaw ay pagpalain. Amen? Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay hindi po apektado ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? Kung may kasalatan po dito sa lupa, hindi po yun nakakaabot sa langit. At kailanman ay hindi po nauubusan ng supply ang Panginoon. Dito may scarcity, kasalatan, kakulangan, amen. Ang ating Panginoon hindi po nagkukulang. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Hindi po natataranta ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating kapanahunan at lalong-lalo na hindi po siya nag-aalala kung paano kanya pagpapalain. Amen. Bakit? Sapagkat siya nga ang Diyos ng pagpapala. Amen po ba? Na parang ba? Paano ko kaya pagpapala ito si sister? No! Amen! Hindi po ganun ang ating Panginoon Diyos. Amen! Siya nga po ang God of increase. Amen! The God of blessing. Ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Can you say amen? Sabi nga po sa James 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Galing sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Praise God, mga kapatid sa ating Panginoon. Every good and perfect gift comes from God. Hallelujah! Lahat ng mabuti, ganap na kaloob, galing sa Diyos. James 1:17, amen. Nung nagising ka kaninang umaga, ang tawag dyan ay pagpapala at yan ay galing sa Diyos. Nung kumain ka kahapon, nung kumain ka kagabi, nung kumain ka kanina, ang tawag dyan ay blessing at yan ay galing sa Diyos. Amen? Nung ikaw ay nagkaroon ng trabaho, amen, ang tawag dun ay blessing. Amen? At yun ay galing sa ating Panginoon. Nung nakabangon ka kanina, amen, dahil meron kang kalakasan, yan ay pagpapala at yan ay galing sa Diyos. Amen? Nung ikaw ay nagkaroon ng sakit at gumaling, yan ay pagpapala at yan ay galing sa Diyos. Amen? Ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon, amen, ang dami na, yung mga nabanggit ko, iilan lang yon sa mga napakaraming pagpapala na tinanggap na natin sa ating Panginoon. Kung babanggitin natin ngayong umaga lahat ng pagpapala ng ating Panginoon, baka abutin tayo ng alas 7 ng gabi. Sa sobrang dami, baka pag pinatayo kayo isa-isa, anong ginawa ng Panginoon sa inyo, naniniwala ko marami kayong masasabi. Amen? Sapagkat ang Diyos po natin ay mabuti, siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Ang punto po dito, mga kapatid sa ating Panginoon, kaya ng Panginoon na pagpalain ka. Subalit ang tanong, ay nananampalataya ka ba? Kaya yung first point ay matter of faith. Issue of faith. Amen? Pastor, sa iba, siguro, applicable sa kanila. Pero sa akin, parang hindi. Amen? Mga kapatid, hindi po totoo yan. Kahit sino ay pwede at kayang pagpalain ng Panginoon. Amen? Alam mo kung bakit ko po tinanong? Kung nananampalataya ka ba na kaya kang pagpalain ng Panginoon?
Sapagkat hindi po kayang pigilan ng inflation ng pagpapala ng Panginoon. Hindi po kayang pigilan ng mga digmaan ang pagpapala ng Panginoon. Hindi po kayang pigilan ng pandemic ang pagpapala ng Panginoon. Amen? May mga kilala po ako during pandemic, doon po sila mas lalong pinagpala ng Panginoon. Kaya hindi po kayang pigilan ng pandemic ang pagpapala ng Panginoon. Subalit ngayong umaga, kaya ng iyong kawalan ng pananampalataya na pigilan ang pagpapala ng Panginoon. Your unbelief, amen, has the power to block God's blessings. Unbelief, kawalan ng pananampalataya. Matthew 13:58, at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Take note, take note. Dahil lang ayaw nilang maniwala, hindi na doon gumawa ang Panginoon ng maraming himala. Pero mo, ganun lang. Sino ba yung Jesus na yan? Hindi ko nga kilala yun eh. Yung panahon nila kasi, hindi naman talaga nila kilala kung sino ang Panginoon. Sino ba to? Makapagsalita, kala mo kung sino, kung makapagturo, kala mo kung sino. Ayaw nilang maniwala. Ano sabi ng Panginoon? Hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Bakit? Dahil lang hindi sila naniwala o nanampalataya. Kaya ang ating kawalan ng pananampalataya, yan po ang pwedeng pumigil sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Our unbelief hinders the blessings of God. Hinders, hinahadangan. Uulitin ko po, mga kapatid sa ating Panginoon, kaya ng Panginoon na pagpalain ka. Hindi na. Ulitin ko po, kaya ng Panginoon na pagpalain ka. Amen. Yung mahinang amen nyo po, unbelief na po yun. Tama po ba? Amen. 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 Ito pala ba ako? Yun na, unbelief na. Tama po ba? Sa sagot pa lang natin, alam na ng Panginoon eh. Wala, dito nananampalataya, kaya ko siyang pagpalain. Amen po ba? Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, pakinggan niyo po ito. Buhay nga ng Panginoon na gawa niya ibigay sa atin, pangangailangan mo ba? Tama ba? Buhay niya, binigay niya doon sa krus. Amen? Yung pangangailangan mo, hindi kayang ibigay ng Panginoon? Ha? Tingnan niyo po sabi Romans 8:32, siya ang Diyos, nung siya po dyan ang Diyos, na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Wow! Amen? Sinasabi po ng talatang ito, amen, hindi po madamot ang ating Panginoon Diyos. Amen? Buhay nga niya, buhay niya na yun. Amen? Nagawa niyang ibigay sa atin. Yung pangangailangan mo pa, yung hinihiling mo pa, yung hinihingi mo pa sa ating Panginoon. Amen? God is always willing to bless us. Can you say amen? Amen. Amen. Marami pong paraan kung paano po tayo pagpapalain ng Panginoon. Ngunit, magbibigay lang po ako ng dalawa na ito palagi ang sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating gawin. Amen? Una po ay laging hindi po mawawala sa buhay Kristiyano yung pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa Panginoon. Amen. Ang Bible po ay naglalaman ng mga tao, amen, na palagi sumusunod sa Panginoon kaya sila pinagpapala ng Panginoon. Amen. Ikalawa po, amen, kaya nga tayo may challenge sa giving dahil yun ay isa sa mga paraan ng Panginoon, pagbibigay sa Panginoon. Amen? Yung dalawang iyon po, mga kapatid sa ating Panginoon, konektado po sa pananampalataya. Amen po ba? Hindi ka susunod kung hindi ka nananampalataya. Hindi ka magbibigay kung hindi ka nananampalataya. Tama po ba? Laging ang pangunahin, laging bagay, faith. Bakit ako susunod? Bakit ako magbibigay? Unbelief. Amen? Kilala niyo po ba si Abraham? Di po ba sinubok siya ng Diyos? Naibigay ang kanyang anak na si Isaac? Nalubos niyang minamahal. Amen. Alam natin, mahirap yung para kay Abraham. Ang tagal niyang hinintay si Isaac. Amen. Pero sumunod pa rin siya sa Panginoon. Abraham, ihandog mo sa akin, amen, ang iyong anak na si Isaac. Lord, hindi ba pwede yung asawa ko na Isaac? Biro lang. Anak ko talaga. Amen. Nakita po natin, doon sa bundok, amen, habang naglalakad sila, pagdating nila doon sa bundok, nakita ni Isaac, naroon yung apoy, naroon yung mga kahoy na gagawin
gagamitin sa paghandog, pero nasaan yung ihahandog? Sabi ng isa. Amen? Sumagot si Abraham ng may pananampalataya. Genesis 22, 7-8. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko! At kanyang sinabi, narito ako anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Eh na, nagtataka na si Isaac, bakit wala yung hayop? Pa, nasaan yung ihandog natin? Kompleto naman yung gamit. Amen, ang ganda na sagot ni Abraham. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pa? Sila'y kapwa yumaong magkasama. Ang ganda na sinabi sa English, ang sabi ni Abraham, and Abraham said, My son, God will provide Himself a lamb for a burnt offering. Amen po ba? Alam po natin yung mga sumunod na nangyari. Amen? Hindi po siya binigo ng Diyos. Nag-provide nga ang Diyos ng hayop na ihahandog. Amen? Bakit? Dahil sa pananampalataya ni Abraham, dahil sa pagsunod ni Abraham. Amen? Ngayong umaga, hanggang ngayon, pinag-uusapan natin at nakilala natin ang pangalang Jehovah Jireh. Alam niyo po ba yung Jehovah Jireh? Diyan po yan sumulpot sa mga talatang yan. Hindi ko na po nailagay dyan sa inyong mga personal na pagbabasa, Genesis 22:14, na ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, the Lord will provide. Amen. Na hanggang ngayon, sa mga oras na ito na nangangaral ako, amen, ito po ay sikat na ginagamit ng mga tao. Amen po ba? Di ba mga kapatid sa ating Panginoon, yun ang pinangahawakan mo sa oras na ito? Amen. The Lord will provide. Amen. Tatandaan po natin, bago po nagkaroon ng the Lord will provide, sumunod muna si Abraham sa Diyos. Ihahandog niya yung kanyang minamahal na anak na si Isaac. Pero kung hindi sumunod si Abraham sa Diyos, amen, hindi niya makikilala na ang Diyos pala, amen, He is the God will provide. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, yung sinasabi mong the Lord will provide, sinasabi mo lang ba yun? Pero hindi mo sinasampalatayanan. The Lord will provide. Tapos, ending. Hindi ko alam kung totoo yun. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, kung paano naging totoo ang Diyos kay Abraham, kung paano siya ay pinagpapala, kung paano tumugon ang Panginoon sa pangangailangan niya, kaya pa rin po yung gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong oras na ito. Kung ng Diyos ay nag-provide kay Abraham, kaya pa rin ng Diyos na mag-provide sa pangangailangan mo, kapatid sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ang tanong lang po, mga kapatid sa Panginoon, ay nananampalataya ka ba? Lagi yun ang unang tanong ng Panginoon. Do you believe? Do you believe? Amen. Yung ikalawa po doon, sabi pagsunod, pangalawa ay pagbibigay. Amen? Ang dami na po nating narinig sa mga hamon sa pagbibigay. Hindi na po natin pag-usapan ito. Amen? Yun din po ay usapin ng pananampalataya. Amen? Kaya ka nagbibigay dahil nananampalataya ka sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ka basta-basta makakapagbigay nang hindi ka naniniwala o nananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Totoo kaya yung sinasabi ng Bible na kapag nagbigay ako, at nanatiling tapat ako sa pagbibigay, pagpapalain ako ng Panginoon? Alam niyo po, isasagot ko ngayong umaga, bakit hindi mo subukan ng Panginoon? Maging yung gagawin daw naming pledge simula ngayong umaga? Totoo kaya yun? Ang isasagot ko ulit sa inyo, bakit hindi mo subukan ng Panginoon? Ang Panginoon, sinubok muna siya si Abraham. Amen? Sinubok muna niya si Abraham. Susunod kaya to? Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko, yung pledge na gagawin natin, yun din po ay paghakbang sa iyong mga pananampalataya. Narinig po natin ang mga patotoo. Amen? Hindi nabibigo ang Diyos sa kanyang mga salita. No. God never fails, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa oras na tunay na manampalataya at sumunod ka sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, better believe Him, better believe God when He talks about increase. Kasi kaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Because He is the God of increase. Pangalawa, pag-usapan po natin, amen,
Sinulit na nananampalataya, kaya kang pagpalain ng ating Panginoon. Pangalawang pag-usapan natin, matter of relationship. Purihin ang Panginoon na naging maliwanag sa atin, na kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Wow, praise God! Ang saya-saya natin. Pero totoo po yun mga kapatid sa ating Panginoon. Amen? Kaya ng Panginoon na pagpalain tayo. Amen po ba? Hindi ko po ito sinasabi na nagsasalita lang ako ng parang sa hangin, o nagsasalita lang ako na hindi nangyayari sa akin. Totoo po mga kapatid sa ating Panginoon, nagpapala po ang Diyos. Hindi lang basta nagpapala, nagbibigay ng increase ng pag-unlad ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya lang po, mayroong problema mga kapatid sa ating Panginoon. Ano po yun? May mga tao, kahit mga mananampalataya, na kapag sila ay pinagpaalala ng Panginoon, nababaling ang kanilang focus. Nalilihis ang atensyon mula sa blesser papunta sa blessing. Can you say amen? Yes, hindi mahirap sa Panginoon na pagpalain ka. Pero ngayon, second point, matter of relationship. Amen? Noong walang-wala, laging lumalapit sa Panginoon, laging laman ng church. Amen? Kapag nananalangin, diba, nakaluhod, nakadapa pa ba minsan, na may kasamang pag-iyak, nakikiusap sa Panginoon na Lord, walang-wala po ngayon, pakiusap, pagpalain mo po ako, bigyan mo po ako ng trabaho, bigyan mo po ako ng negosyo, bigyan mo po ako ng pagkakakitaan, sari-sari store, Panginoon, please, please. At dahil nga, mabuti ang Diyos sa dininig ang panalangin. Nagkaroon ng sari-sari store, praise God. At nung nagkaroon ng sari-sari store, amen, doon na unti-unti na hindi mo makita sa church. Totoo po ba yun? Nangyayari po ba yun? Kapag kinamusta mo, oh, kamusta kayo? Atin ka ulit sa linggo. Sunday service. Ang isasagot, Pastor, pasensya na. Busy ako ngayon. Inaalala ko kasi linggo. Maraming customer. Sayang yung income. Amen? Buti pa yung tindahan. Buti pa yung kita. Buti pa yung mga customer, naalala niya. Pero yung nagbigay sa kanya ng tindahan, nakalimutan na niya. Andyan pa po ba kayo? Andyan pa po ba kayo? Praise God. Hallelujah. Salamat sa pangangaral ng ating Panginoon. Di ba? Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, nais ko pong sabihin sa iyo, amen, yes, nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng negosyo, nagkaroon ka ng magandang karir, amen, amen, yes, pwedeng magaling ka, pwedeng madiskarte ka, pwedeng matalino ka, amen. Pero mga kapatid sa ating Panginoon, naniniwala pa rin ako ngayong umaga, laging may bahagi ang Diyos kung bakit pinagpapala ka. Ulitin ko, laging may bahagi ang Diyos kung bakit pinagpapala ka. Hindi lang dahil magaling ka, hindi lang dahil matalino ka, hindi lang dahil madiskarte ka. Amen? Kung hindi po dahil sa Diyos, hindi po natin basta-basta matatanggap ang mga pagpapalang natatanggap po natin ngayon. Amen? Kung paanong ikaw ay humihingi noon sa panalangin, amen, para bang awang-awa ka sa sarili mo, diba? Yung iyong attitude na laging nananabik na lumapit sa Panginoon, amen, dapat kahit pinagpala ka na, ganun pa rin ang iyong attitude. Yes, excited ako ngayon, pinagpala ko ng Panginoon, aaten ako ng Sunday service. Tama po ba? Hindi yung kapag pinagpala na, okay na, pinagpala na ako ng Panginoon. Amen? Ito po ang tukso, malimit. Amen? Madaling nakakalimutan ng Panginoon na nagpala at napupunta po ang atensyon sa pagpapala. Amen po ba? Kaya po nawawalan ng saysay yung tinatawag na relationship. Amen? Ito po yung nangyayari maging sa mga pamilya. Diba? May mga anak na masyadong nakatuon na doon sa gamit, doon sa mana,
doon sa lupa at hindi na gaanong pinapansin yung magulang na nagpagal kaya nagkaroon ng lupa. Kaya nagkaroon ng mana. Tama po ba? Para bang sinasabi nila, ang tagal namang mamatay ni Papa. Makuha yung mana. Di ba? Nangyari po ba yun? Tuloy mo yung relasyon niya sa kanyang magulang, baliwala na. Makuha lang niya yung mana, yung lupa, yung blessing. Amen. Ganon din po sa Panginoon, mga kapatid sa ating Panginoon. Nasisira po ang relasyon natin sa Panginoon dahil po yung relationship nalilipat po sa blessing. Kaya sinabi po ng Panginoon, Matthew 6:24, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Malinaw ang salita ng Diyos. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa trabaho, sa Diyos at sa karir, sa Diyos at sa pagpapala, sa Diyos at sa kayamanan. Can you say amen? Amen. Nagpabala po ang Panginoon dito na posible talaga at nangyayari na kung hindi tayo mag-iingat, ay pwedeng ipagpalit po natin ang Diyos sa pagpapala. Amen? Kung paanong nagsiselos at nasasaktan ng Panginoon sa tuwing ang mga tao, amen, ay hindi siya ang sinasamba. Di ba nagsiselos ang Panginoon? Ganon din po, nagsiselos at nasasaktan ng Panginoon sa tuwing mas pinahahalagahan po natin ang mga binigay niya kaysa sa Kanya. Amen? Isipin po natin mabuti ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Tama po ba? Di ba nagagalit ka o naiinis ka kapag may mga tao na lumalapit sa'yo o kilala ka lang kapag may kailangan sila? Tama po ba? O ako lang yung ganon? Tama ba? May lalapit sa'yo, amen. Diba? Kakausapin ka, kakamustahin ka, dahil alam mo, may kailangan sila sa'yo. Tama po ba? Pero, kapag wala na ulit, hindi ka na naman nila kilala. Tama po ba ako? Di ba? Nakakainis. Di ba? Tawag dito? Yung parang nagagalit ka din minsan. Tama po ba mga kapatid? May kilala po ba kayo gano'n? Nakakatuwa po ba yung gano'n? Nakakatuwa? Hindi po. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, nais ko pong malaman mo na wala tayong pinagkaiba sa mga ganong tao kapag ganon ang trato natin sa Diyos. Lalapit lang tayo sa Panginoon kapag may kailangan lang, kapag may sakit lang, kapag walang-wala na. Pero kapag pinagpala na, Lord, bye-bye. Diba? Ang dating, di ba, parang ganito, ginagamit lang natin ang Panginoon. Ngayon, tinanong ko kayo anong pakiramdam. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sa tingin mo, ano naman ang mararamdaman ng Panginoon kung ganun tayo sa Kanya? Matutuwa ba ang Panginoon? Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, ang blessing, lalo na po ang mga material na bagay, ay pwedeng mawala anumang oras. Subalit ang pinagmumula ng blessing, ang Panginoong Diyos, kailanman ay hindi mawawala. Psalm chapter 19 verse 2, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Hallelujah! From everlasting to everlasting, hindi kumukupas, hindi naluluma, hindi nawawala ang ating Panginoon Diyos. Siya ay buhay mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Ang blessing nawawala, pero ang ating Panginoon Diyos, mawala na tayo, pero nandyan pa rin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, mas piliin nating magtiwala sa Diyos at hindi sa pagpapala. Amen? Ang pagpapala po ay hindi mabubuhay. Ang pagpapala ay hindi mangyayari nang wala ang nagpapala. Amen. Ang Panginoong Diyos. At nais mong ipabatid ng Diyos, amen, kaya po niya tayo pinagpapala, ay para mas makilala pa natin siya,
kung sino siya, kung anong kaya niyang gawin, at para maranasan natin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Na na totoo nga ang sinasabi ng aklat na ito, na kapag sinabi ng Diyos ay ginagawa niya. Amen? Kaya po mas palalimin po natin ang ating relasyon sa Diyos na ang habulin natin ay siya na nagpapala at hindi ang pagpapala. Amen? Huwag na huwag po nating kalilimutan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Maganda po ito. Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 20. Amen. Sundan niyo po ako sa pagbasa. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Pansinin niyo po basta baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawal ay dumami at ang iyong pilak, pananalapi, at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Kausap po dito ng Diyos ang kanyang bayan na siyang pumatubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga mandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka at pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Yun lang. Kundi, iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Praise God. Upang kanyang papagtibayin ng kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Amen? Ito po ang delikado mapanganib, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi po sila umakit sa taas, hindi po. Ayaw po. Sige po. Amen? Balik po tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito, mag-ingat daw po tayo na baka makalimutan natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya po tayo gumising kanina dahil sa Panginoon. Kaya ka nakakahinga ngayon dahil sa Panginoon. Kaya ka may nauuwi ang bahay ngayon dahil sa Panginoon. Amen? Kaya malakas ka ngayon dahil sa Panginoon. Kaya ka nagkakaroon ng baon araw-araw dahil sa Panginoon. Kaya ka nakakapag-aral ngayon dahil sa Panginoon. Kaya ka nandito sa church ngayon dahil sa Panginoon. Lahat dahil sa Panginoon. Amen po ba? Huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Pangatlo, panghuli, ngayong umaga, matter of purpose. Matter of faith, matter of relationship, matter of purpose. Ang dahilan, bakit po tayo pinagpapala ng Panginoon? Pinagpapala po tayo ng Panginoon, hindi po para solohin ang pagpapala. Amen po ba? Ulitin ko po, pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi po para solohin ang pagpapala, hindi rin po para magmayabang, hindi rin po para maging sikat, hindi rin po para manginggit. Can you say amen? Amen. Amen. Pinagpapala tayo ng Panginoon para tayo din ay maging pagpapala sa iba. Binibigyan tayo ng Panginoon para makapagbigay din tayo sa iba. Tinutulungan tayo ng Panginoon para maging tulong din tayo sa iba. Amen? Basahin po natin ulit yung 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon. At higit pa sa inyong pangangailangan. Pero may kasunod, bakit daw tayo pasasaganain ng Panginoon? Sabi, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tama po ba? May dahilan? Yes, pasasaganain tayo ng Panginoon. Pero wag natin kalimutan yung bandang dulo. Bakit tayo pinagpala ng Panginoon? Anong layunin? Anong purpose? Anong dahilan? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Nagkakaintindihan po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Sinasabi diyan na hindi lang po para sa atin ang pagpapala.
Pinapasagana tayo ng Diyos, yes. Dapat ay sumabay din yung pagsagana ng ating kabutihang loob. Amen? Ngayon mga kapatid sa ating Panginoon, amen, isa sa dahilan, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, ay para subukin kung tayo ay mga mabuting katiwala. Ulitin ko, kaya pinagpapala tayo ng Panginoon, ay para subukin kung tayo ay mga mabuting katiwala. Alam niyo po ba ang totoo, mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga pagpapala na natatanggap natin, hindi naman talaga sa atin? Oo, ikaw ang umahawa. Amen? Pero totoo, we are not the owner. We are just the manager. Ulitin ko, we are not the owner, we are just the manager. Yung manager po dyan sa McDonald's, dyan po sa tapat sa bayan, hindi po siya may-ari ng McDonald's dyan. Tama po ba? Yung mga nakita natin manager, hindi po sila may-ari ng McDonald's dyan. Amen? Kundi, yung, yun nga po, hindi po sila may-ari ng McDonald's dyan, kundi ginawa lang po silang katiwala. Ang English po ng katiwala, manager. Amen? Kung sabi ng may-ari, ikaw ang gagawin ko manager, kung mahahawakan mo ng maayos yung store na ito. Naunawa niyo po ba illustration? Amen? Kapag nakita ng may-ari na magaling mamalakad, yung nagmamanage siya, lumalaki yung sales, mas pagkakatiwalaan pa yung manager na yon. Tama po ba? Nang mas maraming oportunidad. Sabihin ng owner doon sa manager, may bubuksan kaming panibagong store sa Pasig. Pwede ba? Ikaw din ang mag-manage doon. Nakikita niyo po ba illustration? Amen? Kasi nakita ng owner, mabuting katiwala ka. Napagkakatiwalaan ka. Pero kung hindi magandang mabuting manager, hindi mabuting katiwala, amen, anong mangyari? Tatanggalin niyo sa trabaho. Amen? Kukunin ang pinagkatiwala sa kanya. At kapag nangyari yon, sino kawawa? Yung owner ba? Yung owner, pwedeng maghanap ng ibang mga manager. Amen? Pero yung manager ba, kailangan pa niya mag-apply, kailangan niya pang paghirapan yung kanyang posisyon bago siya makarating doon sa pagiging manager. Tama po ba? Kaya mas lugi yung manager kaysa sa owner. Ngayon mga kapatid sa ating Panginoon, parang tayo po yun. Lahat ng mga pagpapala na natatanggap natin, pagmamay-ari po yan ng Panginoong Diyos. Ipinagkakatiwala lang sa iyo. Ipinagkakatiwala lang sa iyo. Na anumang oras, pwede yung kunin ulit ng Panginoon kapag hindi ka mabuting steward o manager. Luke chapter 12, verses 42 to 44. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sambahayan upang sila ay bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. Mapalad ang aliping iyon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Amen? Ito ay usapin, amen, ng stewardship. Amen? Bibigyan tayo ng Panginoon, pero yung ibinigay sa atin, hindi lang po yun para tayo lang ang makinabang. Kapag dumating ang Panginoon, hiningi niya, kamusta yung ipinagkatiwala ko sa iyo, anong nangyari? Kapag hindi maganda ang resulta, diba? Wala na to, hindi ko na to pagkakatiwalaan ulit. Hindi kati-katiwala. Pero sabi doon, kapag kapag mapagkakatiwalaan, ipagkakatiwala pa ang lahat niyang pag-aari. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, naghahanap ang Panginoon ng mga taong mapagkakatiwalaan niya ng mga pagpapala. Naghahanap ang Panginoon ng mga taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang resources na hindi masasayang yung pagpapala, amen, na ibinibigay ng ating Panginoon. Amen? Kaya di ba mga kapatid sa ating Panginoon, minsan, isip-isip tayo, parang walang blessing o kaya patak-patak lang na blessing Pwede isang dahilan kasi hindi napagkakatiwalaan. Ulitin ko, kasi baka hindi napagkakatiwalaan. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, maging mabuting katiwala tayo, lagi nating isa puso, may layunin, may purpose, bakit ka pinagpapala ng Panginoon. Ang problema kasi sa atin kapag may blessing, blessing! Sa akin na lahat to. Alam ng Panginoon, nakatingin ng Panginoon. Okay.
tingin niyo susunod? Pagkakatiwalaan pa ng Panginoon? Amen? Ang primary purpose, mga kapatid sa Panginoon, na kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pagpalain mo din ng Panginoon at ang kanyang gawain. Ang church, hindi ko po ito sinasabi, amen, for personal benefit. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon, malapit na malapit sa puso ng Panginoon ang kanyang church. Sinabi noon ni Pastor Boyet, God desires to increase our resources for God's kingdom. Laging konektado sa church. Amen. Pansinin niyo po ito, mga kapatid sa ating Panginoon, panghuling verse. Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid sa Panginoon, anong sabi? Dadalhin saan? Sa tahanan ng Diyos. Ano yung tahanan ng Diyos? Ang church. Anong dadalhin? Ang tithes. Tapos anong kasunod na sinabi? Bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit at ibuhos kanino? Sa inyo, ikaw na nagdala ng iyong ikapo. Amen. Sabi, ibuhos sa inyo. Ang ano ibubuhos? Masaganang pagpapala. Pansinin nyo mga kapatid sa ating Panginoon, konektado ang tahanan ng Diyos sa masaganang pagpapala. Nakita nyo po ba? Nakita nyo po ba? Ang primary purpose, ulitin ko, kaya pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon, amen, na ating din pagpalain siya at ang kanyang gawain. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, kapag pinagpapala mo ang church, ulitin ko, kapag pinagpapala mo ang church, ibabalik ng Diyos, hindi lang basta pagpapala, kundi masaganang pagpapala. Imagine, bintana daw ng langit, dungawan ng langit. Gaano ba kalaki yun? Imagine mo nyo po ba yun? Gaano kalaki yun? Na baka sa sobrang laki, sa sobrang sagana, amen, kapag ibinuhos ng Diyos, baka malunod ka. Tama po ba? Amen? Kaya ngayong umaga, gusto mong pagkatiwalaan ka pa ng Diyos ng mga pagpapala? Sino po sa inyo? Bless His church. Bless His church. Amen. Meron po nga nakalagay dyan, when the Lord blesses you, He's not only doing something for you, He's also doing something in and through you to affect others' lives, especially His church. Mga kapatid sa ating Panginoon, amen, maraming mga testimony na ako napakinggan. Actually, sa oras na ito, may kaya akong patayuin dito kung paanong grabe pinagpapala siya ng Panginoon. Bakit? Masagana siyang pinagpapala ng Panginoon. Bakit? Masagana niyang pinagpapala ang church na ito. Pero hindi ko ulit gagawin. Amen? Ang gusto itanong sa akin, kaya ko sabihin sa inyo. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, kapag nakikita ko sila, grabe. Ito pong bagong barong na suot ko ngayon, siya ang nagpala sa akin. Kaya sabi ko, amen, no wonder. No wonder. No wonder. Mahal niya ang gawain. Amen, mahal niya ang Panginoon. Kaya no wonder, hindi mahirap sa Panginoon pagpalain ng kapatirang ito. Sinasabi ko po yun kasi buhay na patotoo. Buhay na patotoo. Pinagpapala siya, alam niya kung saan niya dadalhin yung pagpapalang binibigay sa kanya ng Panginoon. Amen? Pinagpapala niya ang church, pero hindi siya pinagkukulang ng Panginoon. Pinapasagana pa nga. Pinapasagana pa nga. Amen? Ngayong umaga mga kapatid sa ating Panginoon, God is the God of increase. Matter of faith, matter of relationship, matter of purpose. Amen? Tayo po'y magsiyuko ngayong umaga. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Praise God! Hallelujah! Ngayong umaga, amen, may magbabakas sakali kung merong first time ngayong umaga. Thank you, Lord. Kailangan mo si Jesus, kailangan mo ang Panginoong Hesus sa umagang ito. Amen. Meron po ba? Nais namin makita yung kamay. Hallelujah. Meron man, ikaw ay tumalikod sa ating Panginoon. Ito rin ang tamang pagkakataon na ikaw ay manumbalik sa ating Panginoon. Meron po ba?
Amen. Kung wala po mga kapatid sa ating Panginoon, pinangusap sa bawat isa. Gaya ng sinabi ko kanina, di mo kailangan sabihin sa akin, let's make a pledge sa Panginoon. Bakit hindi mo subukan ng Panginoon? Amen. Nakapakinig ka ng mga patotoo. Nakapakinig ka ng mga patotoo. Yung ginawa ng Panginoon sa mga tao na yun na napakinggan mo, amen, hindi mahirap yung sa Diyos na gawin din yun sa buhay mo. Ang kailangan lang, amen, ikaw ba ay merong pusong may pananampalataya, pusong handang sumunod, at pusong handang magbigay sa Panginoon at sa kanyang gawain. Mga kapatid, sa ating Panginoon, yun ang paraan ng Panginoon. Yun ang paraan na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, bubuksan natin ang altar. Amen? Umiling ka sa Panginoon, makipag-usap ka sa Panginoon. God is the God of increase. Amen? Nais ng Panginoon, amen, na pagpalain ka. Nais ng Panginoon, amen, na paunlarin ka. Amen. Nais ng Panginoon tugunin ang iyong mga pangangailangan. Hindi po yung mahirap sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Binubuksan po natin ang altar. Pwede kang lumapit dito sa harapan, makipagtagpo ka sa ating tunay at buhay na Diyos. Kausapin mo siya, Lord, make yourself real to me. I want to experience your blessing. I want to experience your goodness, your kindness, your faithfulness. Ngayong umaga, bakit hindi mo subukan ang ating Panginoon? Binubuksan po natin ang altar habang tayo umaawit, goodness of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Dakila ka, aming amang banal. Praise God, praise God, praise God. We worship you, we worship you. Praise your holy name, praise your holy name. Praise your holy name. Yes, hallelujah. Sige, kausapin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Thank you, Lord. I love you, Lord. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng kabutihan mo. Grabing pagpapala, Panginoon. O Diyos, napakabuti sa amin. Tulungan mo yung mga anak ngayong umaga. Tulungan mo, Panginoon, na palaguin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Panginoon, maging totoo ka sa kanila. Hallelujah. I pray, Panginoon, maranasan ka nila. Maranasan at makilala nila kung sino ka at kung anong kaya mong gawin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. In all my life, yes, Lord, all my
ka. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos ng kaunlaran, Panginoon. You are the God of increase, Lord. We are claiming it right now, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, 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 Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah. Yung gagawin natin, pangako sa ating Panginoon, yun ay isang hakbang ng pananampalataya. Palaging sinasabi sa church na ito, bakit hindi mo subukan ang ating Panginoon? If you want to experience the increase from God, the blessings from God, hallelujah, subukan natin ang ating Panginoon. Ulitin ko palagi, kaya ng Panginoon at hindi mahirap sa Panginoon na pagpalain ka. Amen? Hallelujah. Pero lagi nasa atin, amen, ang pagpapasya kung gagawin nyo ng ating Panginoon. Laging may gagawin tayo, laging may bahagi tayo. Hallelujah. Napakinggan natin ang pangangaral ngayong umaga. Hallelujah. Amen. Nais ng Panginoon mangyari yun sa buhay ng bawat isa ngayong umaga. Umpisahan natin. Thank you, Lord. Hindi ito sa pilitan, pero kung gusto mong subukan ng ating Panginoon, amen, nakakasiguro ako, amen, He is the God of increase. Thank you, Lord. Tayo manalangin sa umagang ito, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na buhay, ang Diyos na kayang magpala sa bawat isa, Panginoong Diyos, hallelujah, Ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa amin, Panginoong Diyos. Buong buhay namin, Panginoong Diyos, hallelujah, ay galing sa iyo, Panginoon. Ikaw ang may dahilan ng lahat ng mga mabuting bagay, mabuting loob, mabuting kaloob, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon Diyos, tulungan mo ang bawat mananampalataya sa umagang ito, Panginoon Diyos, maranasan kanila, hallelujah, maranasan nilang yung mga salita, maranasan nilang pagkilos mo sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Tulungan mong bawat isa, maunawaan, malaman namin, palaging may layunin kung bakit mo kami pinagpapala. Tulungan mong bawat isa, Panginoong Diyos, na makita nila ang kahalagahan mo at ang kahalagahan ng iyong gawain. Laging konektado, Panginoon, sa iyong iglesia, sa iyong gawain ng mga pagpapala. Hallelujah. Lord, Ikaw ang magbalik ka. Hallelujah. Ng masaganang pagpapala sa bawat isa. Ingatan mo ang iyong mga anak sa aming pansamantala, paghiwa-hiwalay, sa kanilang pag-uwi, Panginoon Diyos. Dala nila, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon. Patuloy mong panaguin, O Diyos, ang kanilang pananampalataya at mas lumalim pa ang aming relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat. Hallelujah. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagtanong ngayong umaga. Tayo po ay dismiss na. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.